Lagi mo nakakalimutan yung inaaral mo, try mo 'to para mas maalala mo. Onting tao lang gumagawa ng number 3 pero effective. At number 1, aralin mo yung mga mali mo sa quiz. Mas naalala mo yung concept kasi mali mo siya dun sa quiz or dun sa test na tinake mo. Hindi mo na yan mamamali as long as inaral mo ano yung tamang sagot. Kasi nga, your ego was hurt. Ba't ko to mali? Kakabit na siya sa'yo na, iyan yung tamang sagot. Yan yung mali ko kasi nung quiz eh. Kaya nga maganda, mag-practice exam ka na mag-practice exam. Okay lang na marami kang mali. Aralin mo yung mga mali mo para hindi mo na siya maulit. Ina-apply din yan sa totoong buhay, di ba? Learn from your mistakes. Ikaw ba, natuto ka ba sa mga pagkakamali mo? Sana naman, oo. At number 2, magkabit kayo ng emosyon dun sa inaaral nyo. Emotion, feeling. Di ba, hindi mo makalimutan yung crush mo. Kasi nga, may feelings ka for your crush. Kaya lagi siyang nasa isip mo. Kaya di ba minsan, yung mga acronyms natin na pa-joke lang, pero naaalala mo yun sa exam. Kasi nga, natutuwa ka, naaalala mo. Number 3, ito yung inaabangan nyo. Mas nare-retain mo yung information pag nag-participate ka sa klase, active participation. Alam mo yung parang may tinanong ka sa class, 'di ba? Nag-clarify ka sa class, matatandaan mo na yun. Or pag nag-recite ka, tas mali pala yung sagot mo, nakakabit na yung information dun sa emotion mo. So there's really something if you actively participate in the class. Minsan kahit di mo na aralin sa bahay kasi nga, mas natatandaan mo siya. All of these actually talaga, ang sikreto lang ay bigyan nyo ng emosyon yung pag-aaral nyo. I think you can research that. It's proven by science also to better retain the information. Other than repetition ha. So kung gusto nyo pang tulungan ko kayo sa school, mag-follow lang kayo and magkita tayo sa susunod na video. Bye!